Magandang araw kaibigan! Napapansin mo ba na parang ang hirap umasenso? Parang kahit anong gawin mo, stuck ka pa rin. Don't worry, kasi lahat tayo dumadaan diyan. Minsan, akala natin sa sitwasyon ang problema, pero madalas nasa atin mismo. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 ugaling nagpapahirap sa iyo. Yes, mga ugali na akala natin harmless pero hindi natin alam, yun pala ang nag-pull down sa atin. Ready ka na bang mag-level up? Tara, simulan na natin! Alam nyo, mga kaibigan, isa sa mga pinaka-importante sa buhay ay ang pagkakaroon ng plano. Hindi naman kailangan yung bongga agad, yung tipong nakasulat lahat. Kahit simple lang, basta may direksyon ka. Kasi kung wala, parang naglalakad ka na nakapikit. Isipin mo kaibigan, gusto mong magtayo ng business. Kung wala kang plano, saan ka kukuha ng puhunan? Paano mo ima-market yung produkto mo? Sino target market mo? Ang ending, imbes na umasenso, lalo ka pang malulubog sa utang. Kaya, simulan mo ng magplano. Ano ba yung mga pangarap mo? Isulat mo. Tapos, mag-isip ka ng mga hakbang para ma-achieve yon. Hindi naman kailangan perfect agad. Ang importante, may ginagawa ka para maabot yung mga goals mo. Remember, failure to plan is planning to fail. Huwag nating hayaan na tayo mismo ang magsabotag sa sarili nating tagumpay. Alam nyo ba, kaibigan, na ang oras ang isa sa mga pinakamahalagang regalo sa atin. Hindi natin ito mabibili, mahiram o maibalik. Kaya naman, dapat natin itong pahalagahan. Kaso, paano kung isa ka sa mga taong laging nagsasabi ng mamaya na, bukas na lang o sa susunod na? Kaibigan, bawat segundo na lumilipas ay pagkakataon na nawawala. Pagkakataon para matuto, kumita o makasama ang mga mahal natin sa buhay. Kung palagi ka na lang nagpapaliban, baka isang araw, magising ka na lang na huli na ang lahat. Isipin mo na lang, ilang oras ang nasasayang mo sa pag-scroll sa social media? Ilang oras ang nasasayang mo sa panonood ng mga videos na wala namang kabuluhan? Bakit hindi mo gamitin ang oras na iyon para sa mga bagay na makakatulong sa iyo para umasenso? Huwag nating sayangin ang oras, kaibigan. Tandaan, time is gold. Gamitin natin ito ng tama at siguradong magbubunga ito ng maganda sa atin. Alam mo kaibigan, isa sa mga pinakamahirap na kakalabanin ay ang sarili natin, lalo na pagdating sa disiplina. Kasi sino ba naman ang gustong maghigpit sa sarili, di ba? Pero kaibigan, kung gusto mong umasenso, kailangan mong matutong magtiis at mag-sacrifice. Isipin mo na lang, gusto mong magpapayat, pero ayaw mong mag-exercise at kumain ng masusustansyang pagkain. Posible kayang pumayat ka? Siyempre hindi, di ba? Ganoon din sa buhay. Kung gusto mong ma-achieve yung mga pangarap mo, kailangan mong magkaroon ng disiplina. Kailangan mong matutong mag-prioritize. Kailangan mong matutong tumanggi sa mga bagay na hindi naman importante. At higit sa lahat, kailangan mong matutong maging consistent sa mga ginagawa mo. Hindi yung ningaskogan lang, tapos biglang susuko na lang bigla. Remember, disiplina ang susi sa tagumpay. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Chapter 4. Utang dito, utang doon. Naku, baka kamalunod ka na! Alam nyo kaibigan, nakakatakot ang utang, lalo na kung hindi natin alam kung paano ito babayaran. Minsan, akala natin nakakatulong ang utang para makuha natin yung mga gusto natin. Pero ang totoo, mas lalo lang nitong pinapahihirap ang buhay natin. Kasi imbes na gamitin natin yung kinikita natin para sa mga pangangailangan natin, napupunta lang ito sa pagbabayad ng utang. Tapos, dadagdag pa yung interest. Ang ending, lalo tayong naghihirap. Kaya, kung hindi naman talaga kailangan, huwag na tayong mangutang. Mas maganda na yung pinaghihirapan natin yung mga bagay na gusto nating makuha. At kung sakaling kailangan talagang mangutang, siguraduhin nating kaya nating bayaran. Tandaan, ang utang ay hindi solusyon sa problema. Mas lalo lang nitong palalalain ang sitwasyon. Chapter 5. Takot magbago. Baka maiwan ka. Alam mo ba kaibigan, isa sa mga constant sa buhay ay ang pagbabago. Lahat nagbabago. Ang panahon, ang mga tao sa paligid natin, at pati na rin tayo. Kaya naman, hindi natin dapat katakutan ng pagbabago. Sa halip, dapat natin itong yakapin. Kasi ang totoo, ang pagbabago ang nagtutulak sa atin para maging mas mabuting tao. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon para matuto ng mga bagong bagay, makaranas ng mga bagong adventure, at maging mas malakas at matapang. Isipin mo na lang, kung hindi nagbago ang mga ninuno natin, baka hanggang ngayon, nakatira pa rin tayo sa kuweba. Kaya, huwag tayong matakot na lumabas sa comfort zone natin.
huwag tayong matakot na subukan ang mga bagong bagay. Tandaan, ang pagbabago ay hindi masama. Sa katunayan, ito ang nagpapaganda sa buhay natin. Chapter 6, Madaling Sumuko. Walang mangyayari sa'yo. Alam nyo, kaibigan, normal lang na makaramdam ng pagod at panghihinaan ng loob, lalo na kung sunod-sunod ang pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, susuko na lang tayo agad. Kasi ang totoo, ang mga taong nagtatagumpay sa buhay ay yung mga taong hindi sumusuko. Yung mga taong kahit ilang beses madapa, bumangon pa rin at nagpatuloy sa laban. Isipin mo na lang, kung sumuko agad si Manny Pacquiao nung natalo siya sa unang laban niya, hindi na natin siya makikilala ngayon. Kaya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tandaan, walang instant success. Lahat ng bagay, pinaghihirapan. Kaya kung may pangarap ka, ipaglaban mo. Huwag kang susuko hanggat hindi mo naabot yung pangarap mo. Chapter 7, Hilig manising iba. Tumingin ka muna sa salamin. Alam mo kaibigan, isa sa mga ugaling mahirap tanggalin ay ang pagiging blame it thrower, yung tipong laging may ibang sinisisi sa mga pagkakamali nila. Kesyo ang gobyerno, ang boss nila, ang traffic o kaya naman ang panahon. Kaibigan, hindi natin makokontrol ang lahat ng bagay pero makokontrol natin ang sarili nating mga kilos at desisyon. Kaya, imbes na sisihin natin ang iba, bakit hindi natin tanungin ang sarili natin kung ano ba yung pwede nating gawin para maayos yung sitwasyon? Isipin mo na lang, kung palagi ka na lang magagalit sa traffic, mawawala ba yung traffic? Hindi, di ba? Kaya, imbes na magalit, bakit hindi ka na lang magdala ng libro o kaya naman makinig ka na lang ng music para hindi ka mainip? Tandaan, mas madaling sisihin ang iba. Pero, ang totoo, tayo ang may hawak ng sarili nating buhay. Kaya, mag-isip tayo ng solusyon, imbes na sisihin ang iba. Alam nyo, kaibigan, normal lang na makaramdam ng inggit. Lalo na kung nakikita nating nagtatagumpay yung mga taong nasa paligid natin. Pero hindi natin dapat hayaan na kainin tayo ng inggit. Kasi ang totoo, hindi natin makamit yung tagumpay kung puro inggit lang ang nasa puso natin. Isipin mo na lang kung palagi ka na lang mag-iisip na sana ako na lang yan o kaya naman ang swerte naman niya, wala kang mararating. Kasi imbes na magpursigi ka, lalo ka lang panghinaan ng loob. Kaya, imbes na mainggit, gawin nating inspirasyon yung tagumpay ng iba. Isipin natin na kung kaya nila, kaya rin natin. Gamitin natin yung inggit na yon para mas lalo tayong magpursigi at magsikap. Tandaan, ang inggit ay hindi solusyon. Ito ay lason na unti-unting sisira sa atin. Kaya, palitan natin ito ng inspirasyon at determinasyon. Alam nyo, kaibigan, hindi porket kumikita tayo ng malaki, pwede na tayong gumastos ng gumastos. Kasi ang totoo, hindi natin alam kung kailan tayo kakailanganin ng pera. Kaya naman, importante na matuto tayong magtipid. Isipin mo na lang, paano kung bigla tayong magkasakit? O kaya naman, mawala ng trabaho? Saan tayo kukuha ng pera kung ubos na yung ipon natin? Kaya simulan na nating matutong mag-budget. Alamin natin kung saan napupunta yung mga kinikita natin. Tapos, maglaan tayo ng pera para sa ipon. Hindi naman kailangan na malaki agad kahit tigpipiso lang sa isang araw basta't consistent tayo. Tandaan, ang perang pinaghirapan, dapat pinag-iisipan. Huwag nating sayangin sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Hey! Alam mo, kaibigan, ang sarap mabuhay ng may pangarap. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng direksyon. Ito yung nagsisilbing gasolina natin para magpatuloy sa buhay. Kaya naman, kung wala ka pang pangarap, simulan mo nang maghanap. Isipin mo, ano ba yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay? Gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay at lupa? Gusto mo bang maikasal magkaroon ng pamilya? O gusto mo bang makatulong sa mga mahihirap? Kapag alam mo na yung mga pangarap mo, isulat mo. Tapos mag-isip ka ng mga paraan para ma-achieve mo yung mga yon. Hindi naman kailangan na malalaki agad, kahit yung mga maliliit na bagay lang muna. Ang importante, may ginagawa ka para maabot yung mga pangarap mo. Tandaan, ang buhay ay parang isang blankong canvas. Tayo ang magdedesisyon kung ano yung gusto nating i-paint dito. Kaya, mangarap ka ng mataas at huwag kang matakot na abutin ito. Oh, kaibigan, may natutunan ka ba sa 10 ugaling ito? Alin dito ang tatanggalin mo na para umasenso? Tandaan, ikaw ang gagawa ng sarili mong tagumpay. Huwag mong hayaan na ang mga ugaling ito ang magdikta ng buhay mo. Simulan mo ng magbago ngayon.
Hindi pa huli ang lahat para mag-level up at ma-achieve mo yung mga pangarap mo. Alam kong kaya mo yan. Huwag kalimutang i-like, share at i-comment kung ano ang pinakatinamaan ka sa mga sinabi ko. Ito si Your Name, nagsasabing kaya mo yan basta magsimula ka na ngayon.